Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Tuwing April 13 hanggang April 15, ipinagdidiwang ng Thailand ang Songkran Festival. Ang selebrasyon na ito ay katumbas ng New Year celebration sa ating bansa. Pero ang Songkran Festival nito lamang April 2024 ay nauwi sa isang malagim na krimen. Ang lalaki sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Pichit Kevija o tawagin nating Paulo, 44 years old. Si Paulo ay nagmamay-ari ng hydrotherapy massage parlor. Marami siyang branches sa Bangkok. Masasabi nga na napakaganda ng kita ng negosyo ni Paulo. Ang panganay sa kanilang magkakapatid at mayroon siyang isang kapatid na babae. Disiplinado si Paulo pagdating sa pag-e-exercise at walang araw na hindi siya nagpupunta sa gym. Kaya naman kahit 40 years old na nga ang lalaki, sinasabi ng nakakakilala sa kanya na mukha siyang bata at malakas. Ang asawa ni Paulo ay kinilalang si Wanipa Hamala o tawagin nating Wilma, 37 years old. Kilala si Wilma dahil sa kanyang kagandahang taglay. Si Wilma ay co-owner ng negosyo ni Paulo. Huminto na din siya sa trabaho noon para tulungan ang kanyang mister sa pagmamanage ng kanilang mga salon. CEO din si Wilma ng kanyang kumpanya ng mga beauty products. 15 years na ang mag-asawa sina Paulo at Wilma at nagkaroon sila ng 3 mga anak. Namumuhay ng masaya ang pamilya ni Paulo at Wilma dahil hindi nila pinoproblema ang pera. Noong April 13, 2024, ang unang araw nga ng Songkran Festival, umuwi si Wilma kasama ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Si Paulo naman ay nagpaiwan sa Bangkok para pangisiwaan ang kanilang negosyo. April 14, 2024, nang nag-text si Paulo kay Wilma na miss na niya ang kanyang asawa at mga anak. Kaya naman nag-book na ng ticket si Wilma para kay Paulo nang makasunod na nga siya sa bahay ng kanyang biyanan. Hinikayat maigi ni Wilma ang kanyang asawa na sumunod na sa kanila para nga sama-sama sila sa selebrasyon ng Songkran Festival. Pumayag naman si Paulo na sumunod sa kanyang mag-iina. April 15, 2024 ng gabi, dumating si Paulo sa bahay ng pamilya ni Wilma. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan buong pamilya at nagsaya. Sa sobrang pagod ni Paulo, sa isang garden sa gazebo nakatulog ang lalaki, habang ang ibang miyembro ng pamilya ay natulog sa loob ng bahay. April 16, 2024 ng umaga, lumabas ng bahay ang nanay ni Wilma para maglinis matapos ang kasiyahan kinagabihan. Nang puntahan niya si Paulo sa hinihigaan nito, nakita niyang wala na itong buhay. Agad pumasok ng bahay ang ginang at ginising si Wilma para sabihin ang nangyari. Nang lapitan ni Wilma si Paulo, niyugyug niya ang kanyang mister pero hindi na talaga ito nagising pa. Dito na nga nag-hysterical si Wilma at tumawag ng ambulansya. At pagdating nga ng mga paramedics, kinumpirma nila na patay na si Paulo. Laking gulat ni Wilma at ng kanyang pamilya ang nangyari kay Paulo. Sinabi pa ni Wilma na walang sakit at healthy si Paulo kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito namatay. Makalipas nga ang 3 araw, hinatid na sa huling hantungan si Paulo. Maraming nakisimpatya kay Wilma dahil siya ay byuda na at naiwan nga sa kanya ang 3 anak nila ni Paulo. Subalit ang atensyon ng publiko ay bigla na lamang natuon kay Wilma. Si Paulo ay may nakababatang kapatid na babae na si Nancy, 42 years old. Makalipas ang 1 buwan, matapos mamatay ni Paulo, nagsalita sa isang press conference si Nancy. Sinabi nga ni Nancy sa media na ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Paulo ay hindi aksidente kundi plinano talaga ang pagpatay sa kanya. Sinabi din ni Nancy na si Wilma ang may dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Dagdag pa niya, si Paulo ay bumili umano ng isang insurance policy na ang halaga ay 27 million pesos. At ang benepisyaryo ng insurance ay walang iba kundi si Wilma. Sinabi din ni Wilma na tinawagan niya na ang insurance company para i-hold ang death benefit ni Paulo. Lalo na't hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Matapos nga ang press conference, kumalat sa publiko ang tungkol sa pagkamatay ni Paulo. Ayon sa ibang netizens, naniniwala sila na plinano talaga ni Wilma ang pagpatay kay Paulo kapalit ng malaking halaga ng pera. Pre-pressure din ng publiko ang mga pulis na magsimula na ng kanilang investigasyon. Kaya naman, bumuo ang pulis ng Special Task Force para imbestigahan ang pagkamatay ni Paulo. Kinausap ng mga pulis si Nancy para makakuha ng dagdag impormasyon. Ayon kay Nancy,
Nang nakita niya ang labi ng kanyang kapatid, nagulat siya sa kulay nito. Kaya naman agad pumasok sa kanyang isipan na may kakaibang kemikal sa labi ng kanyang kapatid. Kaya naniniwala siya na hindi natural death ang pagkamatay ni Paulo. Sinabi niya daw ito kay Wilma para nga sumailalim sa autopsy ang kanyang kapatid. Pero nagulat si Nancy nang hindi pumayag si Wilma. Ayon umano kay Wilma, dapat daw ay hindi na nila inoostorbo si Paulo at hayaan na lang siyang maging mapayapa. Wala namang nagawa si Nancy dahil si Wilma ang legal na asawa ng kanyang kapatid. Pero matapos umano ang ilang araw, hindi pa rin mapakali si Nancy kaya nagsalita na siya sa media at humingi nga ng tulong. Sinabi naman ng doktor na sumuri sa labi ni Paulo na wala siyang nakikitang kakaiba sa labi nito. Wala din daw tinamong pinsala si Paulo kaya natural ang pagkamatay nito. Sinabi naman ng funeral service na matapos nga ang ilang araw, naging kulay itim ang labi ni Paulo. Sumunod namang in-interview ang mga kamag-anak ni Paulo. Ayon sa kanila, napansin din nila na iba ang balat ni Paulo. Kaya naman sinabihan nila si Wilma na huwag madaliin ang paghahatid sa huling hantungan kay Paulo at kailangan munang sumailalim siya sa autopsy. Pero nagkibit balikat lamang umano si Wilma. Lumapit naman sa mga pulis ang cremation worker at sinabi nga na sa ilang taon niyang pagtatrabaho, wala pa siyang nakitang labi na kasing itim ng kay Paulo. In-interview din ng mga pulis si Wilma. Pero itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ipinakita din ni Wilma ang mga huling text nila ni Paulo kung saan maayos naman ang kanilang pag-uusap. Sinabi din ni Wilma sa mga pulis na ng gabi ng festival ay nag-inuman sila ni Paulo. Nalasing umano si Paulo kaya sa gazebo na lang ito nakatulog. Hinikayat ni Wilma ang kanyang asawa na sa loob na ng bahay matulog. Subalit mas gusto daw ni Paulo na doon na lamang matulog kaysa sa loob ng bahay. Nanatili pa umano si Wilma saglit sa tabi ng kanyang asawa at maya-maya ay umalis na rin para matulog at pumasok sa loob ng bahay. At kinabukasan nga, nakita na lang nga nilang wala ng buhay si Paulo. Idiniin din niya na ayaw niya nang ipa-autopsy ang labi ng kanyang asawa dahil para daw mabababoy ang labi nito. Napansin nga din daw ni Wilma na maitim ang labi ni Paulo pero hindi niya lang ito pinansin. Ayon naman sa isang forensic expert, hindi daw aksidente o natural ang dahilan ng pagkamatay ng lalaki kung babasihan ang mga larawan ng labi ni Paulo. At dahil nga abo na ang labi ni Paulo, walang paraan para malaman pa ng mga pulis ang ikinamatay nito. Kaya naman bahagyang hindi umusad ang investigasyon. Makalipas nga ang ilang araw, lumabas naman sa isang TV show si Wilma. Sinabi niya nga sa TV show na malungkot siya sa pagkawala ng kanyang asawa. Inakala nga umano ni Wilma na matapos mailibing ang kanyang asawa, siya ay makapagpapahinga at makapagluluksa. Ngunit laking gulat niya at napakasakit na siya pala ay pagbibintangan ng kanyang hipa. At dahil dito, nakakatanggap si Wilma ng banta sa kanyang buhay. Kaya pinili na ni Wilma na magsalita din sa media para ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ni Wilma sa telebisyon na mahal niya si Paulo at maayos ang kanilang relasyon. Mahilig daw uminom ng alak si Paulo at sa tuwing malalasing ito ay nag-aaway sila. Pero agad din namang naayos ang kanilang alitan. Pero bago umano ang Sokran Festival, nagkaroon sila ng away ni Paulo. Umiinom daw kasi ang lalaki sa bar na hindi nagpapaalam sa kanya. Labis umanong nag-aalala si Wilma para sa kalusugan ng kanyang asawa. At matapos nga ang kanilang pag-aaway, umalis si Wilma sa Bangkok at pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang, dala ang kanilang mga anak. Kaya naman ilang araw na hindi magkasama sina Wilma at Paulo pero nag-uusap sila sa mga text. Ayon din kay Wilma, naniniwala siyang humina ang katawan ni Paulo at namatay dahil sa madalas itong uminom ng alak. Sinabi din niya na gumagawa lang ng gulo si Nancy para siya ang makapag-claim ng pera mula sa insurance ni Paulo. Noon daw, hindi halos nakikipag-usap at nakikisalamuha si Nancy sa kanila. Pero nang nalaman umano ni Nancy ang tungkol sa life insurance, bigla na lamang daw itong nagparamdam. Idiniin ni Wilma na si Nancy ay walang maayos na trabaho, may problemang pinansyal at laging nanghingi ng pera sa mga magulang nila ni Paulo. Ipinakita pa nga sa TV show ni Wilma ang mga screenshot na nanghihingi ng pera si Nancy sa mga magulang nila ni Paulo. Kaya naman nakuha ni Wilma ang simpatya ng mga audience at publiko at ang atensyon nila ay natuon kay Nancy. Sinabi nga nila na si Nancy pala ang may pagnanasa sa insurance money ng kanyang kapatid. Pero bago matapos ang TV show, may tumawag sa mga organizer.
Ang babaeng tumawag ay nagpakilalang kaibigan ni Paulo na si May. Ayon kay May, 8 araw bago masawi si Paulo, may nagtangka na sa buhay nito na 2 mga lalaki. At nakwento nga ni Paulo sa kanya ang nangyari. Sinabi ni Paulo sa kanya na ng April 8, nakatanggap ng text si Paulo mula sa asawa niyang si Wilma. Gusto ni Wilma na makapagkita sa kanya si Paulo kahit na sila ay magkahiwalay ng mga oras na iyon. At dali-dali namang nagpunta si Paulo sa restaurant na sinabi ni Wilma. Pero nang nandun na si Paulo sa restaurant, nag-text umano si Wilma at sinabing hindi siya makakapunta. Kaya naman nagdesisyon na si Paulo na umuwi na lamang. Nang nasa highway na si Paulo sakay ng kanyang kotse, napansin niya na may 2 lalaking nakamotor na sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, bigla na lamang siyang pinagmabaril ng 2 lalaking nakamotor. Mabuti na lamang nakaligtas at hindi tinamaan si Paulo. Simula noon, natakot na si Paulo para sa kanyang buhay. Pero hindi siya nag-report sa mga pulis matapos ang pangyayari. Napansin umano ni May na malaki ang naging pagkakaiba ng ugali ni Paulo. Naging tahimik daw ito at minsan nagsasalita pa mag-isa. Nang tinanong ni May si Paulo kung namukhaan niya ba ang umatake sa kanya, sinabi ni Paulo na malaki ang pagkakahuwig ng isa sa mga lalaki sa mga kaibigan ni Wilma. Dahil dito, inisip ni May na maaring si Wilma ang nagplano ng pag-atake kay Paulo. Nagulat naman ang mga audience sa kanilang narinig mula sa revelasyon ni May. Muli na namang bumalik ang atensyon ng audience at publiko kay Wilma. Nang sasabihin na ni May ang pangalan ng lalaking umatake kay Paulo, pinigilan siya ng host. Sinabi ng host na huwag banggitin ni May sa publiko ang pangalan ng suspect dahil ito ay importanteng impormasyon. Agad namang kinausap ng mga pulis si May para kunin ang kanyang salaysay. Dito na nga sinabi ni May sa mga pulis na ang pangalan ng lalaki na gustong bumaril kay Paulo ay si Neil. Isiniwalat din ni May na nagkaroon ng relasyon si Paulo sa isang babae na ang pangalan ay Ava na nagtatrabaho sa isang bar. Agad namang hinanap ng mga pulis si Ava. At sinabi nga nila na kilala nga niya si Paulo pero wala daw silang relasyon. Lagi daw silang magkasama ng lalaki tuwing umiinom ito sa bar. At ng April 14 ang huling pagkikita nilang 2. Inamin daw ni Paulo kay Ava na ayaw niyang magpunta sa bahay ni Wilma dahil baka may mangyari sa kanyang masama. At dahil sa revelasyon ni May, kinuha ng mga pulis ang kopya ng CCTV ng highway na dinaanan ni Paulo. April 8 at bandang 11:00 ng gabi, nakita nga sa CCTV ang pagdating ni Paulo na mag-isa sa restaurant. Sa gilid ng restaurant may 2 kahina-hinalang lalaki ang nagpark. Maya-maya pa, umalis na ang 2 lalaki sakay ng kanilang motor. Bandang 11:30 ng gabi nang umalis na si Paulo mula sa restaurant. Sa malapit na gas station, nakunan ang 2 lalaki na nagpagas. Matapos ang 10 minuto, nakunan nga ang itim na kotse ni Paulo sa highway. Dito na nga nangyari ang pangmamaril ng 2 lalaki kay Paulo. Sa isa pang kuha ng CCTV matapos nga ang pamamaril, nakunan ang mabilis na pagmamaneho ng 2 lalaki at ang nasa likod ay hindi pa nakasuot ng helmet. At ayon nga sa investigasyon, ang tama ng pamamaril ay indikasyon na balak talaga nilang patayin si Paulo. Nagsagawa naman ng sariling investigasyon ang media. Isiniwalat nila na umiinom si Paulo ng gamot para mapaganda ang kanyang katawan. Sa tingin nga nila, ang gamot at ang labis na alak sa katawan ni Paulo ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Kumalat naman ang chismis na kinulam umano si Paulo. Humingi naman ng tulong si May sa mga pulis dahil madalas siyang makatanggap ng mga tawag. Isang lalaki ang tumatawag umano kay May at tinatanong ang tungkol sa investigasyon sa kaso ni Paulo. At kapag tinatanong umano ni May kung sino ang lalaki, hindi naman ito sumasagot. Naniniwala si May na may kinalaman si Wilma sa lalaking tumatawag sa kanya. Sinabi naman ni Nancy na maging siya ay nakakatanggap ng banta sa kanyang buhay. Kaya naman humingi si Nancy at May ng proteksyon mula sa mga pulis at sila naman ay napagbigyan. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan na ngang inaresto ng mga pulis si Wilma para sa pagpatay niya sa kanyang asawang si Paulo. Pero idiniin ni Wilma na mali ang ginawang pag-aresto sa kanya ng mga pulis. Subalit, ang hindi alam ni Wilma, may mga ebidensya na sila laban kay Wilma. Nahanap kasi ng mga pulis ang 2 lalaking nagtangka na patayin si Paulo.
Ang driver ay si Ray at ang bumaril naman kay Paulo ay si Neil. Nang naaresto si Ray sa kanyang bahay, inamin niya na binayaran lamang siya at wala siyang kaugnayan kay Paulo. Ayon kay Ray, tumawag sa kanya ang lalaki na si Henry at inalok siya ng trabaho kapalit ng 20,000 pesos. Ang gagawin nga lang daw ay may susundan na tao. Tinanggap naman ni Ray ang alok na trabaho dahil akala niya ay simple lamang ang ipagagawa. Sinabi naman ni Ray na may dinaanan muna silang damuhan ni Neil at kinuha ni Neil ang isang bag na may lamang baril. Gusto na sanang umatras ni Ray sa kanilang gagawin ni Neil pero tinakot siya ni Neil kaya sumunod na lang siya sa gusto ng kanyang kasabwat. Naaresto din ng mga pulis si Henry kalaunan. Ayon naman kay Henry, siya ay isang middleman lamang. Inamin ni Henry na si Wilma ang mastermind ng krimen at binayaran siya ng babae ng 200,000 pesos para maghanap ng taong papatay kay Paulo. Dagdag pa ni Henry, binayaran niya ang isa pang suspect na si Neil ng 45,000 pesos na siyang bumaril nga kay Paulo. Kahit na sinabi na nga ang mga ebidensya laban sa kanya, itinanggi pa din ni Wilma na siya ang nagpapatay kay Paulo. Pero sa kanyang cellphone, nakita ng mga pulis ang ilang ebidensya. Nakita nila sa cellphone ni Wilma na kausap niya si Henry at nagpasa pa nga ng pera si Wilma sa account ni Henry. Dahil dito, wala nang nagawa si Wilma kundi umamin sa krimen. Ayon kay Wilma, matagal nang sira ang relasyon nila ni Paulo. Sinabi din niya na dumami na ang pera ni Paulo, nagkaroon ito ng mga kalaguyo at madalas na laman ng mga bar. Sa tuwing kukumprontahin ni Wilma si Paulo, sinasabi ng lalaki na siya ay magbabago na. Pero inuulit lang daw ni Paulo ang kanyang pambababae. Kapag daw nalalasing si Paulo, nagagalit ito at sinasaktan siya. At dahil nga sa mga nangyayari, nabulag na ng galit si Wilma at gusto na niyang ipapatay ang kanyang asawa. Sinabi pa niya na sa online lamang niya nakilala si Henry. Siya rin daw ang nagtago ng baril sa isang bag sa damuhan na ginamit ni Neil para barilin si Paulo. Pero masaya daw si Wilma na nakaligtas si Paulo sa tama na mga baril. Nag-guilty din daw siya dahil ginusto pa din daw ni Paulo na makipagkita sa kanya at sa kanilang mga anak kahit na napagtangkaan na ang kanyang buhay. Subalit isang araw nagulat na lamang daw siya na patay na si Paulo. Pero giit niya wala siyang kinalaman doon. Hindi naman naniwala ang mga pulis sa kwento ni Wilma. At dahil nga sa kanyang murder plot laban kay Paulo, kinasuhan siya ng premeditated murder. Maging sina Henry at Ray ay kinasuhan din ng mga pulis. Lahat sila ay ikinulong habang naghihintay ng trial sa korte. May isang residente naman na nagsabi baka ginamitan ni Wilma si Paulo ng isang fish poison tree. Ito ay isang uri ng bungang kahoy na ginagamit sa mga isda. Nilalagay daw ito ng mga mangingisda sa ilog para maging matamlay ang mga isda at mahuli agad. Ang mga isda nga na ginagamitan ng fish poison tree ay nagiging maitim kalaunan. Tulad nga sa nangyari sa balat ni Paulo. Magpahanggang ngayon ay wala pa ding bumababang hatol kina Wilma, Henry at Ray. At si Neil naman ay patuloy na pinaghahanap ng mga pulis. Kapag ang mga suspect ay napatunayang guilty para sa kasong premeditated murder, maaari silang mahatulan ng bitay o habang buhay na pagkakakulong. Ikaw, ano sa tingin mo? May kinalaman kaya si Wilma sa pagkamatay ni Paulo? Posible kaya na ang labis na alak at ang gamot na iniinom ni Paulo ay nalason ang kanyang katawan kaya siya namatay? Kung bibigyan ka ng title sa ating kwento ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!